Eh, paano yung grieving, yung iiyak ka, yung... Oo, dumating ako sa point na nakikwit ako. Sabi ko, Ate Joy, kasi nagbida ako eh. Ito naman kasing tatay ko, sabi ng tatay ko, anak, magbida ka lang, pwede na ako mamatay. Ayun, namatay yung tatay ko. Hindi nga. Oo, namatay yung tatay ko nung nagbida na ako. Sinabi pala niya oo, yun. sinabi ng daddy ko yun. Kaya yung time na sa buhay ko nung sa sex bomb, na-enjoy ko naman siya, pero yun lang talaga, yung mga moment na, yung mga special na okasyon, talaga hindi namin napupuntahan. Even my birthday. Tsaka yung personal life ninyo, parang wala na, no? Oo, kala ko kasi ganun talaga yung buhay eh. Akala mo, ang buhay mo nun talaga magtrabaho na lang. Para kayong mga robot. Oo, kala normal lang eh. Normal na ganun talaga. Oo, pag hindi nyo dancer. alam yung burnout, hindi nyo alam yung pagod. Kahit siguro alam mo, hindi pwede po ba kaming hindi pumasok? Ang hirap, di ba? Paano pag may sakit? Go. Go pa din. Lagnat. Go pa. Pag hindi mo na talaga kaya. Pag 50-50. Pag, hindi totoo, di ba? Kahit may Pag sakit ka. 50-50 na. Lalo na pag hindi pa pwede, kulang ang dancers, mag-take kayo ng vitamins, uminom kayo ng gamot, ganun. Pero Yvette, ikaw, ano natutunan mo dun sa era ng buhay mo nang yun? I think yung pagiging matibay din kasi talaga. Pagiging professional. Kasi right now, di ba, ibang buhay ko sa Canada, pero parang, mas madali pa rin to compared dati na talagang walang tulog. Ngayon, I'll make sure na may 7 to 8 hours akong tulog.